Magandang hapon, ngayon ay June 21, 2026 at narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Francisco at sa maging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang 2 p.m., si Bagyong Francisco ay nag-intensify pa into a typhoon category. Binabaybay pa rin nito yung karagatan, huling namataan ng sentro nito sa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. And may kita po natin dito sa ating satellite animation na malayo pa po itong si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating kalupaan. So hindi po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, but yung trough or yung extension po nito ngayong gabi is magdudulot ng maulap na kalangitan and possible din po yung mataas na chance ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa ilang areas ng Bicol Region, maging sa bahagi din ng Eastern Visayas. And kasabay po ng pagkilos ni Bagyong Francisco ay bahagyang hinihila din ito yung southwest monsoon o habagat. So ito po mga kaulapan na may kita natin sa Palawan and also sa western section ng Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao, ito ay dala naman ng habagat. So itong mga areas na ito, kahit po malayo dito kay Bagyong Francisco, magiging maulan din po yung mga panahon sa mga lugar na ito na muli dala po ito ng habagat. Expect po natin ngayon, maging sa mga susunod na araw, patuloy po yung maulan na panahon dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, and possible po paminsan hanggang sa malalakas po na pag-ulan yung posible nating maranasan, lalong-lalo na sa western sections ng mga areas na ito. Kaya naman doble ingat para sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo, lalong-lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. And bukod po sa dalawang weather systems na ito, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling namataan sa layong 3,020 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa pa po yung possibility nito maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours and wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. While for the rest of Luzon naman, kasama na po dyan yung Metro Manila. Ngayong gabi kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly ito po ay mga isolated, yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng mga localized thunderstorms. During severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas nung paminsan na mga short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. At base naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Francisco, throughout the forecast period, may kita po natin na hindi ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit kapag nagkaroon po ito ng mas westward or mas pakanluran na pagkilos, posible po itong mag-close approach or lumapit dito sa area ng extreme northern Luzon. In terms of intensity naman po, kaninang 2 p.m. nga ay nag-intensify pa ito into a typhoon category and posible po nitong ma-reach yung kanyang peak intensity between Monday and Tuesday. And generally, nakikita din po natin sa pagkilos nito, ngayon hanggang Wednesday morning ay magiging west-northwestward pa rin po yung pagkilos nito, and by Wednesday onwards naman ay mas magiging pahilaga or northward yung pagkilos po nito. Magre-recurve ito patungo dito sa may area ng southern Japan or sa south po ng Japan. And posible din po itong mag-decrease or mag-downgrade into a severe tropical storm kapag ito ay palabas na ng ating area of responsibility. In terms naman po na magiging epekto nito, possible po na between Tuesday and Wednesday, kahit malayo yung sentro nito dito sa ating kalupaan or kahit hindi po natin nakikita na magla-landfall ito, possible po na yung rain bands nito is magdulot pa din ng bugso ng malakas na hangin and also yung paminsang malakas po na pag-ulan for the area of extreme northern Luzon, maging dito din sa may northern and eastern portions ng Cagayan between Tuesday or Wednesday po yan. But kasabay din po netong pagkilos nga neto ni Bagyong Francisco sa malaking area naman ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa western sections neto, is may mga pag-ulan din po tayong mararanasan na dala ng habagat. So again, pag-iingat po para sa ating mga kababayan.
And base naman po sa ating latest analysis, possible tomorrow morning ay magtaas po tayo ng wind signal number 1 sa northern and eastern portions ng Cagayan, maging sa Babuyan Islands at sa area din ng Batanes. Yung highest possible wind signal po natin ay wind signal number 1. So kapag ganito po yung hangin, possible pa rin po na magdulot ito ng mga damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light materials. Also, bukod po sa mga hangin na dala ni Bagyong Francisco, possible din po yung bugso ng mga malalakas na hangin na dala naman ng habagat for today sa area ng Siquijor, Camiguin, southern portions ng Bohol, southern Leyte, Davao Oriental, Davao Occidental at sa area ng Sarangani. And tomorrow naman at by Tuesday, possible din po sa malaking area ng Luzon at Mindanao, maging sa buong bahagi din po ng Visayas. Sa mga pagulan naman, ngayon wala pa pong dalang pag-ulan directly si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po possible na yung paminsan na mga malakas po na pag-ulan, lalong-lalo na yan sa western sections ng Southern Luzon at Visayas, maging sa ilang areas din po ng western section ng Mindanao. Kaya again, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, wala rin tayo nakataas pa na gale warning. Possible po yung up to 2.5 meters dito sa may eastern seaboards ng Isabela at Davao Oriental. And sa paglapit po ni Bagyong Francisco, magiging katamtaman hanggang sa maalon din po yung lagay ng ating karagatan sa may northern at eastern seaboards po ng Northern Luzon. Possible po yan simula sa Tuesday. Kaya again, monitoring pa rin. Sa maging lagay ng ating panahon naman, bukas araw ng Lunes, magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa Bicol region. Dala pa rin po ito ng trough or extension ni Bagyong Francisco. While dito naman sa Metro Manila at malaking area pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly mga isolated, yung mga biglaang pag-ulan lamang po, lalong-lalo na sa hapon at gabi, dala pa rin ng mga localized thunderstorms. While for the area naman ng Palawan, maging sa buong bahagi din ng Visayas at Mindanao, patuloy pa rin po na maulan yung panahon na ating mararanasan. Possible po paminsan mga malalakas po yung mga pag-ulan nito, lalong-lalo na dito sa area ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging sa ilang bahagi din po ng BARM, dala po ito ng habagat. Kaya naman again, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa mga areas na prone sa mga flash flood at landslide. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa pinapalabas ng ating mga regional offices, yung mga heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm at rainfall advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, Carpio, magandang hapon.